Nakamalaking dahilan upang makapasok ang iyong anak sa paraiso. Alam natin yung hadith, though it is a weak hadith, pero ang kanyang meaning ay correct. Ito yung sinasabi ng Propeta Muhammad SAW, al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang paraiso ay nasa mga paanan ng mga nanay. Anong ibig sabihin nito? Hanggang sa hindi ka mahalin at maging malugod sa iyo, hindi ka kalugdan ng iyong nanay, ang isang anak na lalaki at babae ay hindi man kailan makakapasok ng paraiso. So, kailangan mahalin mo ang iyong nanay, respetuhin mo ang iyong nanay para ka makapasok ng paraiso. Isa pang hadith na correct, ito yung correct na hadith, mayroong isang lalaki daw, binata, na gustong sumali sa jihad. Tinanong siya ng Propeta Muhammad SAW, ahayatun ummuk, buhay ba ang iyong nanay? Sinabi ng binata na gustong sumali sa jihad, sabi niya, naam, oo, buhay ang aking nanay. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, fabiha fajahid. Wa fi riwayatin, falzam qadamaha fathammatal jannah. Manatili ka sa paanan ng iyong nanay. Ibig sabihin, pagsilbihan mo ang iyong nanay, ibigay mo sa kanyang mga pangangailangan at doon ka makakapasok ng paraiso ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kaming mga anak, hindi kami makakapasok ng paraiso hanggat hindi ka malugod sa amin, nanay, kulay. Pangalawa, kapag ikaw ay naging babae, hindi makukumpleto ang relihiyon ng lalaki kapag hindi siya nakapag-asawa. Fa innal mar'ata tukmilu dinar rajul. Ang isang lalaki ay hindi makukumpleto kanyang relihiyon hanggang hindi siya makapag-asawa. So kahit ang ibada o ang pananampalataya o ang pagsamba ng isang lalaking Muslim ay umabot na sa langit hanggang hindi siya nakakapag-asawa, kulang pa rin ang kanyang religion. So nakita mo, ang nanay ang magiging dahilan, pinakamalaking dahilan, isa sa pinakamalaking dahilan para ang anak ay makapasok ng paraiso. Ang lalaki, hindi kumpleto ang kanyang religion kapag hindi siya nakapag-asawa. Doon naman tayo sa mga anak. Sa isang hadith ng Propeta Muhammad SAW, sinabi niya na ang sino man na makapag-anak, lalaki o babae, bigyan ng Allah ng 2 anak na babae o di kay 3 anak na babae. Sinabi pa ng mga ulama, fa innal adad huna laysa lahu mafhum. Ibig sabihin, kahit 2 o 3 anak lang na babae ang binanggit ng Propeta Muhammad SAW, hindi nang ibig sabihin na ang lalaki kapag nanganak ng 4, 5, hindi siya pasok sa hadith na no. Kahit gaano karami o kakonti ang iyong anak na babae papasok sa hadith na to. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang sino mang magkaroon ng anak na 2 na babae o di kay 3 at hinusaya niya ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, itinuro sa kanila ang mga turo ng Islam, ang pagiging mainhin, ang pagiging matatakotin sa Allah, pinamemorize sa kanyang Quran. Ibig sabihin, naging mahusay ang tatay sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanyang anak na mga babae. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, kunna hijaban lahu anin nar. Silang mga anak na babae, kapag naging maayos ang pagpapalaki sa kanila, sila yung magiging harang na hindi makakapasok ang tatay sa impyerno. Allahu Akbar. So nakita nyo, napakahusay mo, ginawa kang napakadakila bilang nanay, dakila bilang isang babae, at dakila bilang isang anak na babae. At bilang tita naman, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, al-khalatu bimanzilatil ang kapatid na babae ng iyong nanay ay parang iyong nanay. Ibig sabihin, kapag wala kang nanay, pero nandyan yung auntie mo kay umi mo, kanyang kapatid, kapag naging mabuti kang anak sa iyong tita, makukuha mo yung paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagiging mahusay mo sa iyong tita. So, ano pa yung hahanapin natin na aspect na feminism, women's empowerment, kung ikaw ang nagiging dahilan para maging ang anak mo ay makapasok ng paraiso. Ikaw ay magiging dahilan na ang lalaki magiging kumpleto kanyang religion. Ikaw magiging dahilan na ikaw na anak na babae para hindi makapasok ang iyong tatay sa impyerno. So, ano pang empowerment ang gusto ng mga babae? Samantalang yung pinakatuktok ng empowerment is yung paraiso ay nasa iyo. Ano pang gusto mo? Building? Ha? 2 million? Ha? Presidency? Senatorial? Nandun na, pinakatuktok. Ano pang hihingin mo? So, huwag magpaloko sa mga panawagan nito na feminism na scam lang yan. Subhanallah. Masya Allah. Kumbaga, Sheikh, ang pinapangako ng Islam para sa kababaihan ay katotohanan at isang presyo
na kung